Habang ang karamihan nga ay naghahanda para sa mga reunion at mga gathering, kami naman kasama ang tatay ko at ang aking kapatid ay pupunta sa lupain ng aking pangalawang kuya, malayo sa alingaw-ngaw ng mga ingay at polusyon. Ibinaba na nga namin ang aming mga gamit. Naghanda rin nga ng mga pantahidok si tatay para mailagay doon sa bakod namin. Pagdating nga namin doon ay kitang-kita na mataas na agad ang damo. Palibhasa ay hindi nga kami madalas makapunta dito. Kaya naman set up agad si kuya para sa aming mapupwestuhan at sinimulan nga agad ang paggagamas. Sa bahagi ngang ito ay medyo may kainitan. Hinasa na nga rin ni tatay ang kanyang itak at sinimulan ang kanyang pangmalakasang exercise. Senior citizen na nga si tatay pero malakas pa rin. Ito nga kasi ang kanyang libangan. Samantalang aking kapatid naman ay inihanda na ang kanyang gloves para iwas sa mga kagat ng langgam. At syempre hindi rin naman ako nagpahuli. Hiniram ko nga lang itong itak kay kuya. Buti at meron siyang extra. Iniisip ko sana nung nakaraan na bumili ng itak doon sa tabako. Kaso wala, nakalimutan ko na. Medyo nakakahiya na nga itong itsura ko na may kalakihan na ang tiyan at malapad ang balakang. Kinakailangan ko na talaga magbawas ng timbang. Masaya nga itong ginagawa namin. Ganito din ba ang hilig ninyo? Sabi ko nga kay kuya kumain ka na kako. Nakalimutan niya raw kasi mag-breakfast dahil sa excitement na pumunta dito. Napakasarap nga ng malamig na hangin. Kahit pa nga sa totoo lang mainit talaga ang panahon. Medyo marami-rami pa nga ang aming patutumbahin. At sa tingin ko ay hindi ito kaya ng isang araw lang. Kaya naman para iwas sa lamok ay sinunog na namin yung iba. Samantala si tatay naman kumuha ng kawayan. Maganda nga ang kawayan namin dito. Hindi katulad nung sa amin doon na merong mga tinik. Habang naglilinis nga kami ay napansin namin itong mukhang scorpion. Di ko nga lang alam kung anong tawag dyan. Naglakad-lakad nga kami dito sa bahagi na may mga puno ng mahogany. Sabi ko ibibidyo ko siya. Kaya ayan, pumorma. Dito nga ay awit lang ng mga ibon ang maririnig mo. Pagtunog ng mga dahon dahil sa malakas na hangin. At ang payapang paligid, napipiliin mong maupo sa mga dahon dito sa ilalim ng puno. The best talaga yung ganitong pakiramdam. Tingnan nyo naman. Naupo nga muna ako sa ilalim ng puno ng mahogany. At nagtanggal nitong mga nakadikit sa aking pants. Sabi ko nga kay kuya at kay tatay ay magpahinga muna kami. Ito nga yung inaabangan din namin. Dahil sa puntong ito ay magbabahagi si tatay ng mga kwento. Na kagaya ng dati ay kapupulutan mo talaga ng aral. At meron din namang tawanan. Ito yung ginawa namin habang nagpapahinga. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay balik uli sa gawain. Patuloy nga ang aming paglilinis sa paligid. Pinagputol-putol na rin nga ni kuya ang kanyang ilalagay sa mga bakod. At si tatay naman, syempre dahil sa katandaan ay sumasakit na balakang. Tumulong na nga rin ako kay kuya kasi sabi ko dapat maaga tayo makaalis. Para nga kahit paano ay makapagdagat-dagat pa. Nakakuha pa nga rin sila ng ilang nyug at kinarga na sa aming tricycle ang mga daladala. Very energetic pa rin nga ang kuya. Sabi ko bukas naman. Pawis na pawis pero okay na okay lang. At nandito na nga kami ngayon sa Bagasbas. Pero alanganin kung maliligo. Kaya mas minabuti na lang naming tumambay sa seawall. Dito ay tahimik na nagpahinga. At hindi na nga natiis ni kuya. At dahil mainit yung semento, para siyang naka-hot compress. Tamang palipas ng oras dahil traffic din naman sa daan. Dahil sa kabi-kabilang prosesyon sa araw na yan. Kung nakarating ka rito, maraming salamat sa panonood mo.